akitin ang puso ko at loobin na ikaw ay aking sundin. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayoy, sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y, saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo mapapuputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa humilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. O, pakibating katabi, magandang umaga. Magandang umaga sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan ang nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Paksa tungkol sa pagiging totoo ang nais ituro sa atin ni Jesus, lalo na sa kanyang mga alagad sa araw na ito. Pagiging totoo. Kaya naman, derechahan na. Diretsong sinabi ni Jesus sa kanila, sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Tapos, di ba? Ganun lang. Ganun lang kasimple. Oo kung oo o hindi kung hindi. Hindi gusto ni Jesus ang paligoy-ligoy. Lalo na kapag ito ay tungkol sa katotohanan. Naalala ko noon, nung bata pa kami, bilang pruweba na ikaw ay nagsasabi ng totoo, kailangan mo munang sabihin, cross my heart. Naalala nyo ba yun? May ganun ba sa inyo noon? No? Di ba? Naalala nyo yun? Cross my heart, hope to die. No? Gumaganyan pa tayo, di ba? No? Ba't natin sinasabi yon? Para patotohanan yung sinasabi natin. Para mapatunayan na totoo ang sinasabi natin. Merong iba sinasabi, pex man, mamatay man. No? Diba? Ganyan, no? Mga ganyan tayong mga salita eh. Pati buhay, ginagawa pa nating collateral. No? Mapatunayan lang na tayo'y nagsasabi ng totoo. Diba? Yan nga sinasabi natin, mamatay man ang magulang ko. May ganun pa tayo, di ba? Pati magulang, dinamay pa natin, di ba? Pero,
nais lang nating bigyan ng diin na tayo ay nagsasabi ng totoo. Hindi naman malayo ito sa sinasabi ni Jesus. So hindi lang noong bata pa tayo ganun. Simula nung panahon ni Jesus, ang sabi niya, huwag na kayong sumumpa kung mangangako kayo. Huwag ninyong sabing, saksi ko ang langit. Sapagkat trono yan ng Diyos. Huwag niyo nang sabing, saksi ko ang lupa. Huwag mo nang sabihin, mamatay man ako. Hindi na kailangan yan. Dahil para kay Jesus, mahalaga ang integridad ng kanyang mga alagad. Sabihin niyo nga po, integridad. Ito ang una nilang pwedeng panghawakan kapag sila ay nangangaral. Integridad. Wala nang paligoy-ligoy. Sabihin mo lang ang totoo. Kaya nga, sa lengguwahe natin, na hiniram natin sa mga Espanyol, meron tayong tinatawag na palabra de honor. Di ba? Ano ibig sabihin nun? May isang salita. Palabra de honor. Ang katangiang ito ay naghahatid sa tao para irespeto at para pagkatiwalaan. Di ba? Ika nga nila, di ba? Ang respeto hindi hinihingi. Pinagsusumikapan. You don't ask for it. You earn it. Yan yung magdadala sa'yo para ikaw ay irespeto at pagkatiwalaan ang iyong palabra de honor. Dahil sa pamamagitan ng salitang ito, maaring ang tao ay masira o mabuo. Ang salita ay makapangyarihan. Pwede ka nitong sirain at pwede ka nitong buuin. Marami sa atin ngayon, ito yung nasisira. Kaya nasisira dahil walang isang salita. Siguro, sa mga panahon na ito, marami na sa ating mga bagong halal na pinuno ang nakapanumpa. Di ba? May balita na ba kayo? Nakapanumpa. Tingnan nyo, balita pa lang na panumpa, wala na tayong alam, di ba? Pero noong nangangako sila, ayan, pinapaalam, sinisigaw pa. Bagamat hindi pa nagsisimula ang kanilang opisyal na termino, magandang ang kanilang mga salita, ang kapitan natin. Kapitan ng pag-asa. Pero maganda rin na bantayan natin ang kanilang mga salita dahil sa dami ng kanilang ipinangako noong kampanya, oras na para ito ay kanilang patunayan. Palabra de honor. Pero wag na tayong lumayo. Wag na tayong tumingin sa mga politiko muna. Ang una nating tignan ay ang ating mga sarili. Ang ating mga sariling salita. Ilan sa atin ang nangako na sa Diyos na hindi naman natupad? Ilan sa atin ang nangako sa Diyos na hindi naman natin sinunod? Maraming ganyan. Nagdasal, humiling na pumasa sa board exam. Sabi, pag makapasa, magsisilbi. Nasa na sila ngayon? Di sana, ang dami-dami nating mga professionals na nagbibigay ng libreng serbisyo. Pero asan sila ngayon? Ganon din naman tayo. Ilang beses tayong nangako sa Diyos na napako. Hindi natin tinupad. Mga kapatid, para kay Jesus, mahalaga ang katotohanan. Ngunit kasama nito ay ang pagiging totoo. Totoo. Hindi lang sa sinasabi, kundi higit sa lahat sa ipinapakita. Dahil dito nakasalalay ang tiwala at respeto ng tao. Amen. Amen.